Yan guys, ito na ang status ng ating ano ngayon, repair ng alternator. Ang dami pong nadamay na baklasin. Dahil hindi po magkaigi dun sa pinalit ko na alternator, no. Hindi ko naisip na maganda yung naging resulta. Wala tayong problema sa charging, sa supply ng kuryente. Pero ito yung repair. Hindi natin naisip yun. Problema pagka nasira. So sana makapulot kayo ng magandang aral. Bago pala tayo magpalit, isipin din natin yung magiging ano, epekto pagka kung kailangan magpalit ng diode or minsan IC. Di IC yung mga alternator na to kaya dyan, di ba? Oo. Yan, pag nagpalit ng IC, yan, pahirapan tayo ngayon sa pagpapalit ng mga yon, dahil baklasin. Pati belt, kung magpapalit din pala kami ng belt, yung belt na nakikita nyo, dahil nagpalit tayo ng alternator, lumitang clearance ng pagbabaklas, ayan na nagresulta. Ang daming tanggalin. Yon guys, ito ayan yung problema lang. Ang problema lang natin, Ito, naputol yung lock. yan, yung bolt. Pero ang dami nating nadamay na pagkakabit niya, na doon tayo mahirapan. Dami na damay na pyesa. Ubos ng lakas. So yan guys, alam niyo na bakit ko sinukuan. Buwan ko yung vice grip, kaya. Ayan. So naputol siya sa pagbabibrate. Ibig sabihin na over torque or na over higpit. Kasi sa planta may ginagamit po kami dyan na mga special tools na may tamang higpit ng mga tornilyo. So pagdating sa mga shop sa labas, yun yung tinatawag na over torque. Hindi nila tansyado yung higpit. Ganun yung nangyari sa atin dahil pinagawa natin sa labas. Kaya naging resulta, yan putol. Buti guys, natulungan tayo ni Kajag. Talagang tinaga. So update ko kayo kung mabubunot namin yan. Pero may strategy ako naisip dyan eh. Gaya ng mga ginagawa namin sa planta, yung mga ganyang putol. Yan. Dahil may natitira, nakakabitan ko yan ng nut, tapos pinawe-welding. Yun, nabubunot ko po yan. Ganyan din yung nangyari dun sa isa nating alternator, dun sa isa kong sasakyan dati. Yan guys, oh. Itsura ni Kajag. Ganyan din yung naging itsura ko nun guys, nakita yung sa una kong video. Talaga. Sana umikot. Ito umikot, hindi nunod ko na kailangan iuwi. Pag umikot siya mga sir, hindi ko na iuwi to. Sana dito pa lang, tatapusin ko na. Hindi ko man maitapos yung full nakabit ngayon, pero sigurado ako okay na to. magagamit na. Ay, umikot po dyan. Okay siya. Yan guys, nakita ko umikot. So okay, no need nang kailangan iuwi ko sa bahay para berenahin. Patatagusin ko na lang siya dito. Yan guys, oh. Simple lang tanggalin, pero yung pagtatanggal lang naging padugaan. Possible yung pagkakabit guys, kasi Sobrang higpit. yan, na-experience namin yan. Ang mekanikong nagkabit. Tatapos lang palang arahin ito. Yung maintenance. Kaya lang nanggigil yung Mekaniko. isang nagkabit. Hindi na naramdaman na sobrang higpit. So nung nag-run ng mga ilang kilometrahe, yun, bumigay na. So okay, Yan guys, successful. yan lang ang problema guys, oh. Grabe. Tapos mga kawasukan ko ah. Yan guys, hindi namin natapos no, dahil inabot kami ng gabi. So Sobrang mapapanood, hirap.
Papa- ang hirap tanggalin. mapapanood yung video kung gaano kahirap yung pagbabaklas. Pero yung naging problema ay simple lang nagawa, na bunot ka agad. So magpapatagal ulit yung pagbabalik. So abangan nyo kung paano namin siya ibabalik. Malamang Maybe tomorrow, afternoon ulit. Same hour. Yeah. Ay kabit namin bukas. yan guys, abangan yung video na i-upload ko. So ililink ko na lang yung channel ni Kajag at pa-subscribe at follow na lang po sa Facebook. Then nire-recommend ni Something Nicer. Ito talaga yung mentor ko sa kumpanya kung saan namin ginagawa ang Bersaban at Adventure. So mas marami po kayong matututunan sa kanya kaysa sa akin. So tuloy po natin ang video and peace out. Bye. 100 years later. Yan guys, update sa second days natin. So yan, si Kajag, hindi tinantanan yung ating van ngayon. Talagang pinilit ng tapusin at naikabit na niya yung alternator. Hindi nagawa na niya ng paraan yung mga ibang problema na dapat natin palitan, no? So magpapalit tayo ng belt. Siya na lang ulit ang kailangan natin. Yan guys, papalaw and share po ng video. Doon po sa mga nanonood, maraming tanong, PM lang po kayo sa account ni Something Nicer. Then tutulungan ko po kayo na makontak si Kajag para sa maraming tanong, lalo po doon sa mga naka FB, Bersaban. Siya po nagturo sa akin dito sa 4D56 na makina. Timing, calibration ng injection pump, pagbubuo, valve clearance, yan, tune up kung tawagin. Siya po nagturo sa akin. Magkapaka natin butas. Yan guys, isa to sa mga mahihirap ikabit pagka nasa sasakyan na, no? Baka pa tayo dito, mga sir. Yan guys, papakita ko sa inyo service ni Kajal. Ayan, makikita nyo po, pares po kaming naka Bersaban kasi alam na alam po namin yung tibay ng unit na to, 4D56. So isa rin siya sa gumawanan yung unit na yan hanggang dito sa Bersaban natin. Pero papain, mga sir. Pero papain ng butas. Yan guys, nakuha sa tiyaga. Paiyak na. Paiyak na nung makuha. Ayan. Yan guys, isa sa mga mahihirap ikabit. Yung pulley na yan, yung kinakabitan ng belt ng alternator. Mas may clutch pan. Yan, ito yung clutch pan. Itong may hélice na to. Kung sa mga hindi nakakaalam, pero gusto mag DIY, yung clutch pan po tawag dito. So yan guys, nakakabit na. Yan yung 4 na tornilyo. Yan yung mahirap ikabit dyan. Kasi pag kinabit nyo po yan, kasama to. Kailangan magaling kayong magsentro ng bolt na yan doon sa butas na nandito. Kasi kung hindi po natin kakabit yung belt na yan, pag ikot ng makina, crankshaft, at hindi ito nadala, hindi ito iikot. Overheat ang kalaban natin dyan. At hindi kakarga ang kuryente ng alternator papunta dito sa ating battery. Ayan. So, kailangan mo na mag-charge. Paubos na.